Paggamit ng confidential funds ni VP Sara Duterte noong mayor pa siya ng Davao City, binusisi sa impeachment trial. National Kidney and Transplant Institute punuan na dahil sa dami ng mga tinamaan ng leptospirosis. Department of Health nakahanda raw sa posible pang pagtaas ng kaso. Tatlong bagyo at paglakas ng habagat ngayong linggo, binabantayan. At naputol na kamay ng tinagang pulis sa Camarines Sur na ikabit na ng mga doktor. Sagad na po ang bed capacity ng National Kidney Transplant Institute para sa mga pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Sa gitna yan ng pagsipa ng kaso ng sakit matapos po ang mga pagbaha. At live mula sa NKTI sa Quezon City, may express report si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, paano gagawin kung full capacity na dyan yung mga dadalhin dyan na may kaso ng leptospirosis? Ruth, nakahanda raw ang National Kidney Transplant Institute o kahit pa yan sagad na ang bed capacity na tinamaan ng sakit. Ayon sa pamunuan ng ospital, may referral system silang ipinapatupad sa ibang ospital. Ibig sabihin ng mga dadalhin suspected cases ng leptospirosis dito sa NKTI, ipinadadala na sa kalapit na ospital na kayang mag-accommodate ng pasyente. Mayroong ding fast lane para agad matugunan ang pangangailangan ng suspected cases. Nilagyan na rin ng halos 30 kama ang gym ng ospital para sa mga pasyente. Pakinggan natin ang pahayag ng pamunuan ng NKTI. If hemodialysis naman ang na-prescribe sa kanila, that's when we start referring to other hospitals. We are in collaboration with PGH. So, sa PGH naman po, hindi pa naman po sila full bed capacity. I would hope so. Okay. Sa ngayon, 41 na ang leptospirosis patients dito sa NKTI. Kahapon lang 14 ang nadagdag sa mga kaso. Ito ang pinakamaraming naitala kumpara sa mga nagdaang araw. Karamihan sa mga pasyente, nasa moderate to severe na ang kaso matapos lumusong sa baha. Kinailangan na rin isailalim sa dialysis ang iba dahil sa mulubhan nilang kalagayan. Narito ang kanilang pahayag. 3 araw bago ako nagpa-check up sa ospital. Sa ngayon po, medyo normal na. Kasi nagkaroon ako ng dialysis. Mag-ingat na lang sa mga lulusong sa baha at lalo na yung mga may sugat sa paa para maiwasan yung ganitong severe. Nagpa-dagnat po ako tapos mabigat na po yung pakaramdam. Nanilim na po yung paningin ko. Tapos hindi na po ako mapakali, mainit na yung pakiramdam ko, hindi ko nakakaya. Tapos kasi naninilaw na po yung mata ko. Ruth, ayon sa pamunuan ng NKTI, simula noong June 1 ay 5 pasyente ng may leptospirosis ang nasawi dito sa ospital. Kaya naman paalala sa mga kapatid nating lumusong sa baha noong mga nakarang araw, kumonsulta na agad sa doktor para magabayan agad. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ruth. Yan po ang express report ni Daniel Dayaw live mula sa NKTI sa Quezon City. Kaugnay po niya, nagpaalala ang isang infectious disease expert na hindi ligtas sa leptospirosis ang mga lumulusong sa baha nang walang sugat. Ayon po kasi sa eksperto, kadalasang inaabot ng 2 linggo bago lumabas ang sintomas ng sakit pagkatapos lumusong sa baha. At kung hindi maagapan, maaari itong makapaminsala sa bato, utak at atay. Sintomas po ng leptospirosis ang lagnat at panginginig, pananakit ng ulo, pananakit ng binti, pamumula ng mata at paninilaw ng balat. May libre pong gamot o prophylaxis sa mga DOH center at hospitals. At para sa tamang reseta, kapag lumusong sa baha, huwag mag-self-medicate at kumonsulta sa pinakamalapit na health facility, may sugat man o wala. Pong ebidensya na kahit po walang sugat, kahit hindi po nakainom ng tubig, lalo na kung prolonged matagal po yung paglusong natin sa baha, maaaring makapasok pa rin po yung leptospirosis sa ating katawan kahit po intact yung skin. Importante po talaga na yung contaminated water ay hindi makadikit sa ating balat. Bumisita si Pangulong Bongbong Marcos sa mga binahang lugar sa Bulacan at Pampanga.
Nag-aerial inspection ng Pangulo para makita ang hindi pa rin humuhupang baha matapos ang pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyo. Nasa state of calamity ang Bulacan at Pampanga dahil sa tinamo nitong pinsala. Kinamusta rin po ni PBBM ang mga binahang residente na nanunuluyan sa Bacolor Integrated School at Convention Center. Higit 200 pamilya ang nananatili sa mga tent at silid-aralan. Pinangunahan din ni PBBM ang pamamahagi ng 10,000 pisong ayuda at iba pang tulong sa bawat pamilya. Sabi po ng Pangulo, naghahanda na sila ng pagmatagalang solusyon sa pagbaha sa Central Luzon. Sa long-term plan ay gumawa ng dike na kalsada, yung aming tinitingnan hanggang Pilar sa Bataan. At least, at the very least, meron tayong plano at meron na tayong masisimulaan doon sa napakahaba ang gagawin na dike na kalsada para maharang ang tubig na nanggagaling sa dagat sa Manila Bay. Nagsagawa ng pre-disaster assessment ang Office of Civil Defense kasama ang iba pang ahensya at local government units bilang paghahanda naman po ito sa inaasahang paglakas ng habagat bunsod ng paparating na bagyong Saudel. Babala ng ahensya, posibleng magtuloy-tuloy ang pag-ulan sa Kanluran at Hilagang Luzon, kabilang na po dito sa NCR. Maaari raw magsimula yan ngayong Lunes at magtuloy-tuloy hanggang Biyernes. Posible raw itong magdulot ng pagtaas ng level ng mga ilog, dam at pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ngayon, pinaigting na ng OCD ang monitoring at koordinasyon sa iba pang ahensya at mga LGU sa mga lugar na posibleng maapektuhan. Tinitiyak din ang kahandaan ng response teams, assets at food at non-food items para sa agaran at mabilis na pagtugon. Nagsilikas ang ilang residente malapit sa ilog sa Dinalupihan, Bataan matapos ang biglaang pagtaas ng tubig. Umagos po ang tubig sa mga kabahayan malapit sa Sitio Cadenang Cristal sa Barangay Tukop. Umabot din ito sa ilang bahagi ng Old San Jose. Ayon kay Dinalupihan Mayor Herman Santos, rumagasa ang tubig baha sa river channels na nagmula sa mga kabundukan at karatig lugar. Dumaloy ito sa ilog at nagdulot ng flash flood. Hanggang tuhod at bewang na po ang baha na nararanasan sa ilang lugar. Sa ngayon humupa ng baha pero binabantayan pa rin ang level ng tubig sa ilog. Samantala patay ang isang babaeng grade 12 student matapos makuryente at mahulog sa abot-leeg na baha sa Kalumpit, Bulacan. Nadulas daw po ang dalagita sa tulay na kahoy, napakapit sa nakalaylay na kable ng kuryente at diretsyong nahulog sa tubig. Narito po ang Express Report. Gagraduate na sana sa high school sa susunod na taon si Rian Joy Martinez, residente ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Pero sa kasamaang padat, nasawi siya nitong Miyerkules matapos makuryente sa kasagsagan ng pagbaha. Ayon sa kanyang kaanak, nasa evacuation center daw sila noong isang linggo. Alas 12:30 ng tanghali, umuwi sa kanilang bahay si Rian Joy para kumuha ng ilan pang naiwan nilang gamit. Pero habang tumutulay sa hanggang leeg na baha, nadulas ang dalagita. Napakapit daw ito sa nakalaylay na kawad ng kuryente at diretsyong nahulog sa tubig. Hindi na po kasi stable yung tulay. So, kung hindi mo siya tatapakan, hindi makakarating sa pinakailalim yung stand ng tulay. So, pagtapak po ng kapatid ko, saktong nadulas po yung kapatid ko, siguro sa instinct na lang din po niya, hindi sinasadya, nahawakan po niya yung wire. Yun po yung nadala niya pagka laglag po sa tubig, sabay na kuryente na po siya. Sinubukan pa raw siyang hilahin ng kanyang tatay, pero hindi kinaya ang lakas ng kuryente. Hinila naman ng kanyang tiyuhin ang kawad ng kuryenteng hinawakan ng biktima. Dito na tumalo ng kanyang tatay at sinubukang sagipin si Rian Joy. Naisugod pa siya sa ospital pero idiniklarang dead on arrival. Agad namang umuwi ng Pilipinas ang nanay ni Rian Joy na si Jocelyn, isang OFW. Kwento niya, kaya lang siya nagpapakahirap abroad ay para itaguyod ang pag-aaral ng dalagita. Sobra talaga nila kayo. COVID namin tapos ayan yung kuryente. Nag-check, delikado talaga. Kasi ang baba na lang ng kable. Napakasakit talaga kasi nagpapakisyo ako dito. Sabi para sa kanila. Kasi mabalitaan mo ganyan dito. Sobrang sakit talaga nung.
Nakaburol na ngayon sa bahay ng kanyang lola si Rian Joy. Sinubukan namin kausapin ang pamunuan ng barangay pero tumanggi na silang magbigay ng pahayag. Nagbabalita mula sa Frontline, Ana Cruz, News 5. Sa Weather Express, nakapasok na sa loob ng bansa ang Typhoon Saudel na tatawaging Bagyong Obet. Napanatili po ng Bagyong Obet ang lakas nito habang kumikilos pa kanluran, hilagang kanluran ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 175 kilometers per hour at pagbugsong aabot sa 215 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, halos malapit na ito sa Super Typhoon category. Gayunpaman, mananatili ito sa katubigan at posibleng lumabas din ang PAR bukas ng umaga. Palalakasin naman ito ang habagat na magdadala ng mga pag-ulan sa Batanes, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal. Habang localized thunderstorms naman ang magpapaulan sa nalalabing bahagi ng Visayas at Mindanao. Pumasok na sa ika-8 linggo ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte matapos ang mga kanselasyon dahil sa masamang panahon. Mas lumalim pa ang pag-usisa ng prosekusyon sa testigong si Gina Acosta at may naungkat pang mga bagong pangalan na nakatanggap umano ng confidential funds. Para sa update, live mula sa Senado, may Express Report si Mean Los Baños. Mean, ano ba ang nangyari sa trial ngayong araw? Yes, Ruth, ginisa ng prosekusyon ang dating Special Disbursing Officer ng Office of the Vice President na si Gina Acosta sa kanyang muling pagsalang sa witness stand ngayong impeachment trial day 17. Ang paulit-ulit na tanong sa kanya ng prosekusyon, meron ba siyang personal na kaalaman sa kung paano ginamit ang umaabot sa 500 million pesos o kalahating bilyong pisong confidential funds ng OVP noong 2022 hanggang 2023. 16 sa pagbenta ng pagrerenta ng safe houses, 35 million pesos sa pagbili ng supplies, 40 million pesos sa pagbili ng food at medical aid. Lumalabas sa impeachment trial ngayong araw na ang perang ginastos sa mga yan mula sa confidential funds ng OVP base sa isinumiting accomplishment report para sa December 21 to 31, 2022. Tanong ng prosekusyon kay Acosta, di man lang ba siya nagtaka sa ganitong kalaking pinagkagastosan ng opisina ng bise gamit ang confidential funds sa loob lamang ng 11 araw noong 2022. Ano raw ba ang napaka-confidential sa pagbili ng gamot at supplies na umabot sa 75 million pesos gamit ang confidential funds na ni wala raw maipresentang official receipts? Katwiran ni Acosta, verify naman niya ito sa dating hepe ng VP Security and Protection Group na si Colonel Raymond Lachica. Pero sinabihan daw siya na sensitibo at confidential daw kasi ang pinagamitan ng pondo kaya acknowledgement receipts lang ang kayang ibigay sa kanya. Panoorin natin ang bahaging yan ng paglilitis. Do you or do you not have a single official receipt to prove na ginamit yung 75 billion pesos na pera ng taong bayan sa pagbili ng supplies, medical, and food aid? Ba't hindi kayo naghanap? Ang sagot naman sa akin ni ISO officer, Ma'am Gina, kung ano man ang binigay ko sa iyo na mga dokumento, yun na yun. Kasi ang mga transaction doon is very sensitive information. Sensitive information po, Ma'am Gina. At saka confidential po ito. Truth, dahil tila lumalabas na nakaasa lang si Acosta sa kung ano man ang isinusumite sa kanya ni Colonel Lachica, sunod din nilabas ng prosekusyon ng ilang acknowledgement receipts na permado ng ilang individual na binayaran umano ng OVP gamit ang confidential funds. Ang ilan sa mga bagong pangalan yan ay sina Antonio Pagong, Timon Andrew Pusa, Don Piang, Shane Ngit-Ngit at Suniso Belat. Ang tanong, alam ba ni Acosta kung talagang napunta sa mga taong yan ang pera mula sa Confi Funds? Paano daw nakakasiguro si Acosta kung sa confidential activities nga ginamit ang pondo? Narito ang sagot dyan ng testigo. Kita mo ba si Colonel Lachica na nagbigay ng 100,000 pesos in confidential funds sa isang Antonio Pagong? Hindi ko siya nakita, Your Okay. Honor, kasi wala po ako doon sa ground.
Hindi ko po, kasi wala ako doon, Your Wala po Honor. kayo doon. Gidisburse ko lang sa kanya ang pera. Siya po ang nag-implement. Hindi mo rin malalaman na binigay pala ni Colonel Lachica yung confidential funds sa mga kaibigan ng Vice President. Di po ba? Hindi mo rin malalaman yan. Di po ba? Yes or no? Nag-rely ka lang kay Colonel Lachica. Nag-rely po ako kay Colonel Lachica at saka sa mga dokumento po, Your Honor, na binigay niya sa akin. Bago yan, tinawag ni Attorney Liguta na modus operandi ang sistema ng ginagawa umano sa OVP kung saan ang pinipirmahang acknowledgement receipt ni Acosta o pinapirmahang acknowledgement receipt ni Acosta kay Colonel Lachica tuwing ibibigay sa kanya ang halagang 125 million pesos na confidential funds ay babawiin din ni Lachica oras na makabigay na siya ng utilization report matapos daw magasta ang nasabing halaga. Sabi ng prosekusyon, kakaiba ang proseso na yan. Panoorin natin ang parting yan ng impeachment trial. Ito yung modus operandi, method, procedure, nakagawian, practice. Ito, Yes. ito po ba yung kinagawian ninyong practice at proseso nung kayo po ay SDO ng Davao, kaugnayan ng confidential fund, at nung kayo ay SDO ng OVP? Opo, Your Honor. Opo. Ito isang scam o tahasang panlililang sa pera ng kababayan. The word scam is stricken from the record. It did not come from the witness's mouth. Ruth, nanindigan naman si Gina Acosta na kaya siya nag-release ng halagang 500 million pesos in total na confidential funds kay Colonel Lachica ay dahil si Lachica daw talagang inassign na gumastos nito at mag-implement ng confidential activities. At yan ay kahit pa nakalagay sa joint circular na bawal ngang i-transfer yung confidential funds na yan from accountable official gaya ni Gina Acosta papunta sa iba pang opisyal na ahensya. Sa mga oras na ito, Ruth, tapos na o in-excuse na si Gina Acosta matapos nga rin yung cross-examination at redirect ng prosekusyon at yung mga tanong ng mga senador na maraming nagsisuko dahil pare-parehas nga lang ang sagot sa kanila nito ni Gina Acosta na hindi niya alam at ipinaubaya lang niya ang paggastos ng confidential funds kay Colonel Lachica at taga-disburse lang daw talaga siya nung nasabing pondo ng OVP. Ruth, yan ang latest dito. Balik sa'yo. Mayan, gusto ko lang malaman yung plano nila na i-move itong schedule ng impeachment trial. Ano na ang desisyon dyan? Wala pa so far, Ruth. Mukhang ang sabi kanina ni Presiding Officer Jesus Escudero, possible na ilabas nila yung decision by Wednesday. Kasi for this week, mukhang ang plano nila, stay as is lang. 10 a.m. pa rin yung start ng impeachment trial. And then kung magkakaroon man ng pagbabago, Ruth, better daw na masimulan niya next week, which is panibagong month na kasi by September. So, inaasahan natin na baka by Wednesday pa maglalabas ng final na decision ng impeachment court depende sa consensus ng Senator Judges Ruth. Yan po ang Express Report ni Mayan Los Baños live mula sa Senado. Susunod, naputol na kamay ng tinagang pulis sa Camarines Sur na ikabit na ng mga doktor. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline. Express! Naidugtong na ang naputol na kamay ng isang police sergeant na rumesponde sa nag-amok na lalaki sa Camarines Sur. Nitong Sabado, naputol ang kamay ng pulis ng pagtatagain ng suspect. Narito po ang Express Report ni Gary De Leon. Isa si Police Sergeant Noli Miranya sa mga rumusponde sa nag-amok na lalaki sa Barangay Kalalahan, Camarines Sur noong Sabado. May hawak na bolo noon ng lalaki at biglang sumugod sa mga nakaabang na pulis. Hindi na nakita sa video pero sunod-sunod na nagpaputok ng baril ang mga otoridad. Dito na naaresto ang lalaki na nagtamo ng tama ng bala sa binti at paa. May sakit umano sa pag-iisip ang lalaki habang si Sergeant Miranya nataga pala at naputol ang kaliwang kamay. Mabilis namang napulot ni punong barangay Hani Credeo ang naputol na kamay ni Miranya.
Agad niya itong ibinabad sa yelo saka dinala sa ospital. Ayon sa ospital, tama ang ginawa ng punong barangay dahil mataas ang tsansa na maibabalik ang naputol na kamay kung mabilis na naibabalot at nalagyan ng yelo. At matapos nga ang 8 oras na operasyon, nakakabit na ng mga doktor sa Bicol Medical Center ang naputol na kamay ni Sergeant Miranya. We were told na naikabit po yung 2 major arteries ng kanyang kamay. We are hoping na mabalik po, if not 100%, ang use of his arm yung hand rather, ay meron pong konting man lang maibalik na movement or functionality ng kanyang kamay po. Kaliwang kamay po. Siguro instinctive na naiharang niya nung tinaga po siya. Nilinaw naman ng PNP na walang pagkukulang sa ipinatupad nilang pagresponde sa insidente. Alam nyo kasi meron po tayong tinatawag na force continuum. Just enough force, we are told to apply just enough force to subdue the subject, proportional to the threat na kinakaharap po natin. Tiniyak ng PNP ang pagbibigay ng tulong at benepisyo sa magiting na pulis. Sa ngayon, inoobserbahan pa siya kung naging matagumpay ang pagbalik sa kanyang kamay. Nakatakdang isailalim sa ikalawang operasyon si Miranya. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Kukumpiskahin ng Bureau of Customs ang luxury vehicle na sinasabing pagmamay-ari ng aktor na si Derek Ramsey. Sa lumabas sa investigasyon ng Customs at Land Transportation Office, may milyon-milyon umanong pagkukulang sa buwis ang naturang sasakyan ang ipasok sa bansa noong 2021. Misdeclared din daw ang sasakyan dahil nakarehistro ito na nagkakahalaga lang ng 10 million pesos. Taliwas daw yan sa totoong halaga ng limited edition na luxury car na aabot sa 100 milyong piso. Kakasuhan ng smuggling ang importer at consignee ng sasakyan. Posible ring ipatawag si Ramsey sa investigasyon, lalo't siya ang rehistradong may-ari nito. Pero iniimbestigahan pa kung biktima din lang ng smuggling ang aktor. Sa ngayon, nasa pangangalaga na ng LTO ang sasakyan at nakatakdang ipasusubasta ng Customs kalaunan. Susunod, nationwide active attack drills sa mga paaralan ipinagpaliban ng DepEd. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Aminado ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR na bumaba ang kanilang income nitong mga nakalipas na taon. Tinalakay din sa Kongreso ang bilyong pisong dapat bayaran ng korporasyon sa Philippine Sports Commission. At live mula sa Quezon City, may Express report si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, ano daw ang dahilan sa pagbaba nitong revenues ng PAGCOR? Ruth, nagsimula na ang talakayin ng House Committee on Appropriations ang performance at income ng Philippine Amusement and Gaming Corporation. Present sa deliberasyon si PAGCOR Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco kasama ang ilan pang opisyal ng Gaming Corporation. Nasa 88.33 billion pesos ang target na kita ng PAGCOR ngayong 2027. Pero mula 2025 hanggang 2027, bumaba raw ang projected income ng korporasyon sa higit 17 billion pesos. Nakikitang dahilan dyan ang delinking ng online games sa e-wallet payments. Ayon kay Tenco, bumaba ng nasa 40% ang gaming activities mula nang ipatupad ito. Dulot din ito ng pahintulot ng Senado sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa strict monitoring. Naging malaki rin daw ang epekto ng Middle East crisis sa unang bahagi ng 2026 para sa pagbaba ng PAGCOR income. Samantala, tinalakay din sa komite ang nasa 37 billion pesos na retroactive payment ng PAGCOR sa Philippine Sports Commission. Kasunod ito ng desisyon ng Supreme Court na dapat ilaan ang bahagi ng kanilang kita sa sports development na hindi umano na-remit sa nakalipas na taon. Tinatayang 300 million pesos kada buwan sa loob ng 10 taon ang magiging hulugang bayad ng PAGCOR para mabayaran ang nasabing obligasyon. Target palakasin ng PAGCOR ang kanilang revenues sa pag-recover ng e-games, paglakas ng land-based gaming at integrated resorts at restructuring ng Casino Filipino.
Ruth, sa kabila nga ng hamon sa budget ng PAGCOR ay kumpiyansa pa rin naman ito na hindi higit na maapektuhan ang kanilang operasyon pati na rin yung mga programa. Patuloy ang pagsasagawa nila sa nationwide school building program kasama ang Department of Education maging ang relief operations para nga sa biktima ng mga kalamidad. Samantala, ngayong araw nga din inaasahan at sinasagwa mismo ng komite ang pagdinig sa budget ng Department of Trade and Industry, Department of Justice, Philippines Charity Sweepstakes Office at Department of Science and Technology. Ruth? Yan po ang Express Report ni Amy Atienza. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline. Express. Ipinagpaliban ng Education Department ang nationwide active attack drill sa mga paaralan na gagawin dapat bukas. Dahil yan sa masamang panahon at suspensyon ng face-to-face classes sa ilang lugar. Ayon sa DepEd, pagkakataon na din ito para tiyaking naaayon ang aktibidad sa rekomendasyon ng mga eksperto sa disaster preparedness, child protection at psychosocial support. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga eskwelahan na iwasan ang lubhang makatotohanan o hyper-realistic at graphic na simulation. Inurong ng DepEd ang drill sa Setyembre. Iaanunsyo pa kung kailan ang eksaktong petsa. Ikinasa ng ahensya ang nationwide active attack drills kasunod ng mga insidente ng karahasan sa loob ng eskwelahan. Bago ang postponement, una nang nanawagan ng isang grupo ng mga psychiatrists na wag nang ituloy ang drills. Maaari lang daw kasi itong magdulot ng takot sa mga estudyante. Hindi umano ito katulad ng earthquake at fire drills. Wala raw nagpapatunay na epektibo ang active attack drills para ihanda ang mga estudyante. Sa halip, iminungkahi ng grupo na magsagawa na lang ng tabletop exercises. Sa ilalim po nito, pag-uusapan ng mga guro, tauhan ng paaralan at magulang ang mga posibleng mangyari at paano ito tutugunan. Sa pulsa CCTV ang pagtangay sa nakaparadang motorsiklo sa Cebu City. Ang may-ari, kakatapos lang nabayaran ng motorsiklo matapos ang 3 taon. Narito po ang Express Report ni News 5 Visayas correspondent John Aroa. Sa kuha ng CCTV, makikitang dumaan ang lalaking nakasombrero at shade sa labas ng sports complex sa Barangay Guadalupe, Cebu City. Pagkalagpas niya sa mga nakaparadang motor, bumalik ulit ito. Lumapit siya sa isang motor, saka sumakay at pinaandar palayo. Ayon sa biktima, nagbabasketball lang daw siya at nasa 30 minuto lang nang iniwan niya kanyang motorsiklo. Naiwan pala dun yung susi na nakasaksak sa motorsiklo. Kaya nagkataon na nakita talaga niya at nakuha. Pasimple lang talaga siya. 3 taon daw hinulugan ni Andy ang motor at kamakailan lang niya na kumpleto ang full payment. Kaya kamot ulo ito, lalo't ito rin ang gamit ni Andy sa trabaho bilang lending collector. Napilayan talaga ako. Gamit na gamit ko yung motor ko sa hanap buhay ko eh. Nanawagan lang ako dong. Pakiusap, isoli mo yung motor ko. Iwan mo lang dong. 3 taon ko yung hinuhulugan. Ito na ang 4th beses na may nanakawan ng motor sa barangay. Kaya paalala ng mga otoridad. Kaya lang yun silang mga kuan, mga... Huwag niyo talagang iwan ang inyong mga susi sa motor. Tanawon sa yun nila kung naabay, ano wabay nabilin, o nabilin lang yawi, ilalang yun da yung kuan nun ba? Before kay, di na to mabawaan ang mga... Hindi kasi natin alam, tayo lang ang binabantayan ng mga kawatan. Kita raman sa bantayan. Patuloy ang backtracking ng PNP sa mga CCTV sa lugar. Nagbabalita mula sa Frontline, John Aroa, News 5, Visayas. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline. Express. Papauwi na
Inasahan ng isang call center agent ng ma-hold up ng riding in tandem sa Bacolod City. Nangyari ang pagnanakaw sa tapat lang mismo ng bahay ng biktima. Narito ang frontline report. Papasok na sana sa kanyang bahay ang babae na yan sa barangay Takuling sa Bacolod City nang biglang dumating ang riding in tandem. Bumaba ang angkas, lumapit siya sa babae at hinawakan nito na tila may kinukuha sa kanya. Wala pang 10 segundo, iniwan nito ang babae, sabay sibat. Hinintay pa ng biktima na makaalis ang mga sospek at sinundan pa ito ng tingin. Base sa investigasyon, galing trabaho ang 30 anyos sa call center agent na mangyari ang insidente. Namukhaan niya ang mga sospek at agad niya ito inireport sa mga otoridad. Meron pong nakasakay na suspect sa motor. Then nag-approach kanya, nagtutok ng braided weapon, ginawa yung cellphone niya. Nagkakahalaga raw ng 30,000 pesos ang natangay na cellphone. Ayon sa pulisya, notorious na kawatan ang 2 sospek sa lugar. Patuloy silang tinutugis ng mga pulis. Nagbabalita mula sa frontline. Sailin de la Cruz, News 5. Sinagip ng Philippine Coast Guard ang 10 tripulante ng tugboat na lumubog sa karagatan ng Botolan, Zambales. Ayon sa PCG, hinahatak ng mga tripulante ang naturang tugboat na nauna ng sumadsad. Pero sa lakas ng alon, tumagilid ang tugboat na kargado ng 15,000 litro ng diesel. Nakatalon sa dagat ang mga tripulante nito bago tuluyang lumubog ang tugboat. Agad naman silang sinagip ng PCG. Nagpadala ng mga kagamitan ng PCG para pigilan ang posibilidad ng oil spill. Abiso sa mga motorista, magtataas na naman po ang presyo ng produktong petrolyo simula bukas. Ayon sa Department of Energy, higit 2 piso ang dagdag sa kada litro ng diesel. Higit piso naman sa gasolina habang 95 centavos sa kerosene. Paliwanag ng Energy Department, ang oil price hike ay bunsod pa rin ng nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika at Iran. Ito raw ang hamon na kinaharap ng bansa na matagal lang dumidepende sa imported na langis. Sinabi rin ng DOE na aabot sa 47 days ang total na supply ng langis sa bansa. Kami po ang inyong kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Express. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.